Isa po ulit magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. We are now in the first day of the week, Sunday, upang tayo po ay magtipon-tipon muli. Kahit po tayo ay magkakalayo po ng lugar, ay nawa po ay magkakaisa po ang ating puso. And we have one Holy Spirit to have a fellowship with one another. At nawa po ay sa ating pong pag-aaral po ng salita ng Diyos, ipatuloy po ang ating banal na spirito, ang ating pong maging tagapagturo sa umaga po ito. Ang ating pong pag-aaralan na topic ay sa book po ng Galatians. At ang title po ng ating pong mensahe na bigay po sa atin ng Panginoon ay it's about faith versus observance of the law. Ito po ay isa po sa topic na pag-aralan po natin sa book of Galatians at sa other books po ni Apostle Paul, na if we are going to read it from its context, ay dito po natin makikita kung ano po ba yung kahalagahan ng pananampalataya. Tayo po ba ay under pa po ng laws of Moses? At what really counts? What matters most dito po sa ating pananampalataya po sa panahon ngayon? At ano po yung mga benefits ng ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? At marami pa pong bagay at hindi po ito kayang ituro ng isang turuan, at ang dami po nating matututunan po dito po sa book po ng Galatians. At dito po tayo sa ating pong paksa or subject ngayon na faith versus observance of the law. The background of this book ay makikita po natin sa chapter 1 pa lang po ay ang mga Christians or believers dito po sa Galatians ay meron po mga tao na nagturo po sa kanila ng ibang gospel. At ang pinagkagulat po ni Paul, he was astonished, sabi po niya, na yung mga naturuan po nila ng gospel po ng Panginoong Hesukristo ay they quickly deserting or they were confused doon sa tinuro po ni Paul sa kanila at doon po sa mga ibang tao po na nagpunta sa kanila at nagturo po ng ibang gospel. Agad po silang bumabaling sa iba pong katuruan. At kung titingnan po natin, maaring sa atin ay normal lang po itong gantong mga pangyayari sa panahon natin ngayon, because there are some preachers who preaches other gospel other than the gospel of Christ. At kung titignan po natin sa ngayon ay parang normal na lang po siya. Pero kung babasahin po natin ng book of Galatians, kahit po si Paul, even angels, if they preach other gospel rather than the gospel of Christ, sabi po ni Apostle Paul, let him eternally be condemned. So kung babasahin po natin yon, na it is a serious problem during this time po sa book po or sa church ng Galatia. So ito po yung sabi po ni Apostle Paul sa book ng Galatians chapter 1 verses 6 to 9. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo, at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita, kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo.
at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon. Parusahan nawa ng Diyos ang sinumang nangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Kitang-kita po natin dito kung paano po talagang kaseryoso po yung ganito pong problema na kahit si Paul po at kahit mga anghel na magturo ng ibang magandang balita ay talagang sabi po ni Apostle Paul ay parusahan siya ng Diyos. At ito pong gospel of Christ na tinuturo po ni Paul ay sabi nga niya, hindi po ito tinuro sa kanya ng kahit sino mang tao, but it is a revelation sa kanya ng Panginoong Jesucristo. At yun po yung pinakonfirm niya sa mga apostles po ng Panginoon, sa mga kung tawagin is super apostles, but wala pong pinagkaiba. Yung tinuturo po ni Apostle Paul sa tinuturo po ni Peter, John, James, dahil ito po ay gospel na itinuro po sa kanya o revelation po ng Panginoong Jesucristo kay Apostle Paul. Kaya po, sa pagtuturo po ni Apostle Paul po sa kanila ng katotohanan, ay naitanong nga po ni Paul sa kanila, ako ba ay naging kaaway na rin ninyo dahil sa pagtuturo ko sa inyo ng katotohanan? So, tignan po natin saglit yung sinabi po ni Paul sa Galatians chapter 4 verse 16. Have I now become your enemy by telling you the truth? So, naitanong na rin po ito ni Paul sa kanila kung ako ba'y naging kaaway na rin ninyo dahil sa pagtuturo ko sa inyo ng katotohanan. Dahil dito makikita po natin na talagang bakit po may mga ibang tao or Jewish, mga Hudyo, na nagtuturo po sa mga tao, sa mga mananampalataya, maging Jewish man o non-Jews, na nire-require po nila sumunod sa customs or traditions or laws po ng mga Jewish people. And they want to boast about their flesh. So, kaya po dito po ay makikita po natin kung ano po ba talaga yung sinasabi po ng Biblia pagdating po dito po sa pagpapatawad po sa atin ng Panginoon or yung pag-justify po sa atin ng Diyos, pagpapawalang sala po ng Panginoong Jesucristo sa atin. Tignan po natin saglit yung mga problema po na sinasabi po ni Apostle Paul sa Galatians chapter 4 verses 8 to 11. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin na ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Ngunit ngayon, nakikilala na ninyo ang Diyos. O mas tamang sabihin, ngayon, nakilala na kayo ng Diyos. Bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? May itinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon, at mga taon. Nangangamba akong baka nasayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. So ito nga po yun, na talagang bumabalik po sila sa dati nilang mga paniniwala, sa dating mga kanilang principles na talagang sa mga customs or traditions ng mga Hudyo ay muli silang bumabalik sa mga ganong paniniwala even though they are already Christians. Tapos po, ay ito pa po yung iba po. Sa Galatians chapter 4
5:2-6. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Binabalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuli, tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandang loob ng Diyos. Kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Okay po. Sa English po, basahin po natin. Ay maganda po ang sinasabi po nito sa English. Galatians 5:2-6. Mark my words. I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be or no value to you at all. Nawawalang bisa o nawawalang kahalagahan yung ginawa po ng Panginoong Hesukristo. Yung redemptive or yung pagtutubos po ng Panginoong Hesukristo sa atin. Or again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. By the way, tayo po bang mga Gentile believers ay required pa po ba na sumunod po sa laws po ni Moses or sa batas po ng Diyos na binigay through Moses? Tayo po ba ay nagkakasala kung atin pong hindi masusunod yung laws po ni Moses? And ito pong laws po ni Moses ay kung sasum up po natin, they have 613 laws. And it's all about some of them ay alam po natin yung 10 Commandments, and yun po yung mga thou shall not, thou shall not, thou shall not, and are you required to obey the laws of Moses? At ito po yung kasunod. You who are trying to be justified by law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. But by faith, we eagerly await through the Spirit the righteousness for which we hope. Ang ating pong point po dito ay sinasabi po ni Paul dahil nga po may mga ibang turo po na dumating sa kanilang church, sa kanilang iglesia sa Galatia, na tinuturuan sila na kailangan nila magpa-circumcise, kailangan sumunod pa rin sa batas po ni Moses para po sila ay mapatawad ng Diyos, mapawalang sala ng Diyos. At isa po rito ay ang pagpapatuli, which is ito po yung covenant po na pinagkasunduan po ng ating God the Father and Abraham. And sa Israel po or in Canaan ay talagang ito po yung naging batas po na pinagawa po ni Abraham. And meron po silang confidence in the flesh once na they were circumcised. Meron po silang ipinagyayabang na sila po ay merong tipan po ang Diyos sa kanila pagka po sila po ay na-circumcised. So that's why ito pong gantong traditions or customs ay pilit pa rin pong pinapasunod dun sa mga mananampalataya po doon po sa church ng Galatians. Kaya po ito po yung sinasabi po ni Paul, na pag nagpa-circumcise kayo, nagpatuli pa kayo, kung kayo ay may faith na sa Panginoon, kung kayo ay mananampalataya na sa Panginoon, naniniwala kayo sa Panginoong Hesukristo, at kayo ay nagpatuli pa, binabaliwala niyo ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Christ has no value to you at all. At isa pa po ay sabi niya, kung gagawin yung sundin ang pagpapatuli, ay sundin niyo rin ang lahat ng batas ng
Israel or ang lahat po ng laws po ni Moses. So, ganun po ang sinabi po ni Paul sa kanila. At sabi pa nga po ni Paul, ay, you who are trying to be justified by law, kayo mga nagsisikap o sinusubukan na mapawalang sala kayo sa pagsunod nyo doon sa mga batas ni Moses, sabi po ni Paul, you have been alienated from Christ and you have fallen away from grace. So, talaga pong inilalayo nyo ang inyong sarili sa Panginoong Jesucristo. At sabi po dito sa Tagalog po, ay inihihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandang loob ng Diyos. So, alam naman po natin na yung kagandahang loob po ng Diyos na yon ay yung tayo po ay kanya pong binigyan po niya tayo ng tagapag-reconcile sa atin. Na once we were enemies of God, but because of the Lord Jesus Christ, we were reconciled with God. We have peace with God because of the Lord Jesus Christ. At kaya nga po, yung role po ng ambassador dito po sa Romans, ay siya po yung maglalapit po yung appeal ng tao sa Diyos. Na talagang tulungan po ang tao na makapag-reconcile po sa Diyos sa pamamagitan po ng repentance, sa paghingi po ng tawad, at sa pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, yun po yung mga bagay po na mapapag-aralan po natin sa Bible po. Ay, ito po yung problema. Na talagang, ito po yung problema na umiikot po sa church nila. Na talagang nagulo po sila, na confused ang sabi po ng Bible po sa kanila. And even si Paul ay parang nagiging kaaway na rin po nila dahil sa pagsasabi niya ng katotohanan because they were twisted. Kaya po, dito po ay makikita po natin na paano nga ba tayo pong mga Kristiyano? Because if nag-fail po tayo sa isa sa mga utos po ng Diyos through Moses, ay paano po ba tayo mga tao? Tayo mga mananampalataya? Are we still required to obey the laws of Moses? Or tayo po ba ay bumabalik sa curses ng God? Or sa mga sumpa ng Diyos? So, ito po, dito po natin ito mapapag-aralan. At meron muna po akong isang kwento na meron pong isang mga grupo po ng Arab at mga Jewish na nasa Israel, and they had this is a true to life story that I heard. Meron pong mga grupo ng mga Arab at mga Jewish sa Israel na nagkameron po sila ng pagtatalo. And until one time dumating po sa point na sabi nila, we need someone na parang magtuturo sa atin dito po sa kanila pong arguments. Ganyan. So, sa madaling sabi ay may tinawagan po silang isang Bible teacher at sinabi po nila na can you come straight up here in Israel? At tinawagan po nila and sabi po nung Bible teacher from London ay sabi po niya ay hindi niya magagawang makapag-book ng ganong last minute and it will be very expensive. At ayaw niya na sila po ay mag-suffer ng ganong kalaki pamasahe and even siya ay it will be costly for him. So, nagulat po siya na yung mga kabataan po na mga Arab and mga Israelita or Jewish ay sila po ay mga kabataan ito from their own pockets ay sila po ay nag-ipon po ng pera, nagsama-sama po sila, nag-ambagan po sila
At tinawagan po nila yung ah, Bible teacher at sinabi nila na may naipon yung kabataan na gantong pera, and kung pwede siya mag-inquire dun po sa airport. And nagpunta po siya sa airport sa London, yung Bible teacher po, and tinanong niya doon sa pinaka ah, airport po nila kung meron pa po bang charter plane or meron pa po bang biyahe papunta po sa Israel. At sinabi po nung nasa airport na wala na, fully booked na. So puno na yung airplane. At tinanong niya na, are you sure na wala na ba talagang maupuan pa? So, pero bago yun, itinanong muna niya kung magkano yung biyahe, magkano yung pamasahe, at nagulat siya na yung naipon po ng mga kabataan from Israel ay sakto po dun sa magiging pamasahe niya. So, pinadala po yun sa kanya, at nagpunta nga siya sa airport, nag-inquire siya, kaya lang po ay wala na raw pong maupuan. There's no available seats. Fully booked na po. So, kaya nagtanong siya ng, are you sure na wala na ba talaga maupuan? And sabi po niya na meron pang isa, ito ay upuan ng mga crew. So, if you want, ay doon ka namin papaupuin. So, pumayag po siya para makarating po siya ng Israel. At pagdating po niya doon sa pinaka-airplane, ay nagulat siya to his amazement na yung kanya pong uupuan ay yung pong mga nakaharap lahat doon sa mga passenger. It seems na para siyang preacher. So, yung upuan po niya nakaharap sa lahat po ng mga passenger. And meron po siyang na-notice na he is the only Gentile on the plane. Lahat po na nakasakay noon ay pupunta po ng Israel. They were all Jews, mga Hudyo. So, at nakita niya yung tatlo pong nasa unahan niya ay rabbis. So, mga teacher po. So, ang nangyari po, after nung meal, kumain sila. And after that, ay sabi niya, I want to have a conversation. And he asked the one rabbi seated in front of him, at tinanong niya na kung, do you keep the laws of Moses? So, sinabi po sa kanya, yes. So, tinanong po siya ng teacher, ng Bible teacher na, how about this one? No, we do not follow that law. So, sabi nga po niya, so you do not keep the whole law. And tinanong niya yung pangalawang rabbi, do you still keep the laws of Moses? Yes, we keep. So, how about this one? Sabi po sa kanya ay, we cannot obey that law because we do not have the temple. So, sabi niya, so you cannot follow the whole law. And the third one, he asked the same questions, and sabi rin po sa kanya ay, yes, but doon sa isang sasabihin niyang law ay, we cannot keep it, we cannot follow it. So, sabi niya ay, you cannot keep the laws of Moses. So, tinanong po siya nung naunang rabbi na, what are you? Who are you? Are you an Orthodox? Liberal? So, sabi niya, no, I'm not. Sabi niya ay, now I know who you are. You're a Christian who are trying not to keep the laws of Moses. And sinabi niya na, yes, I cannot obey the laws of Moses because meron siyang ganung confidence na sabihin kasi alam niya na kahit yung mga rabbis po or mga Hudyo na nasa harapan niya ay hindi po kayang masunod yung lahat po ng laws po ni Moses. And they have 613 laws. And meron po mga tao na pilit pong pinababalik po yung mga Kristiyano po doon sa Galatians na sumunod po sa mga customs, yung mga Judaizers, yung pinapipilit po nila pasunurin. At doon po nagagalit si Paul. Doon po siya, kaya po niya naisulat itong Book of Galatians para ituro po sa kanila na what is the importance of our faith in the Lord Jesus Christ. At mamaya malalaman po natin, ano ba yung faith po na ito? And ano po ba yung observance of the law? Okay. So, yun po yung naging kwento po doon po sa
airplane po na yun. Na even po yung mga rabbis o mga Hudyo ay nahihirapan pong sumunod. Kaya sabi po nga po ni Paul dun sa sulat po niya, ay kung magpapatuloy kayo at babalik kayo sa ganung law, ay sundin nyo lahat. Because sa ginagawa nyo yan, Christ has no value to you at all. At sa last message po ni Paul dito po sa Book of Galatians, ay sinabi niya po, ano po ba yung motibo ng mga tao na ito kung bakit nila pilit, pinababalik ito pong mga Hudyo na sumunod po doon sa laws ni Moses, bagamat sila po ay mga mananampalataya na. So, makikita naman po natin dito na dito pa nga rin po sa isa pong scenario ay sa Galatians chapter 2 ay napagsabihan po ni Paul si Peter. Kumbaga straight to his face ay napagsabihan niya si Peter dahil sa nakita po niyang hindi magandang or what they are preaching ay hindi po in line dun sa truth. I'm sorry. Ano po yung kanilang ipinakikita sa gawa nila is not in line with the truth that they are preaching. So kaya po si Paul ay hindi po nakapagpigil at na-rebuke niya si Peter because of these customs or these traditions or this belief na nadala pa rin po ng mga disciples po ng Panginoon like po ni na Peter. At ito po yung istorya po na yun. Basahin po natin sa Galatians chapter 2. Verse 11. When Peter came to Antioch, I opposed him to his face, sabi po ni Paul, because he was clearly in the wrong. Why? Before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles. Alalahanin po natin na ang mga Hudyo po ay may ganito pong paniniwala, no? Na they do not associate with the Gentiles because they treat Gentiles as sinners. Kahit po yung mga Samaritano ay hindi po sila nakikihalubilo. Kung maalala po natin sa John chapter 4. May ganun po sila mga customs, no? At ito nga po yung isang senaryo na meron pong isang tao na galing po kina James. Dito po sa Book of Acts, mababasa rin po natin ito mamaya. And doon po sa Antioch ay ito pong Hudyong ito ay nakikikain kasama yung mga Hentil. But when they arrived, ito po, sina Peter, nung dumating na, he began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belong to the circumcision group. So, nung nagdatingan na po, itong sina Peter, ito pong taong ito ay nag-draw back, nag-separate siya doon sa mga Hentil na kasama niya kumain ng una. Dahil natakot siya na criticize siguro o ano mang masabi sa kanya ng mga circumcision group po na yun, who are belong to the circumcision group, the Jews. And the other Jews joined him in his hypocrisy, so that by their hypocrisy, even Barnabas was led astray. So, sa kanila pong tawag po ni Paul ay kaipokrituhan, ibig sabihin, nagtuturo sila ng ganitong bagay, pero hindi naman nila sinasagawa. So, kaya tinawag sila ni Paul na hypocrisy. At even si Barnabas nga po ay nadala nila. So, kaya hindi po nakapagpigil si Paul at sinabi niya kay Peter, sabi nga po niya, when I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel, I said to Peter in front of them all, you are a Jew, yet you live like a Gentile, and not like a Jew. How is it then that you force Gentiles to follow Jewish customs? Sabi po niya kay Peter, ay nakita po niya na itong mga taong to ay hindi po namumuhay in line with the truth ng gospel. Sabi niya,
You are a Jew, sabi niya kay Peter, yet you live like a Gentile and not a Jew. Bakit pinipilit itong mga hentil na ito na sumunod dyan sa mga customs ng mga Hudyo na hindi nga po nakikipag-associate? So, sa ibang mga lahi or nationality. So, sabi nga po ni Paul, we who are Jews by birth and not Gentile sinners. So, sinners po ang turing kasi nila sa mga Gentiles. Know that a man is not justified by observing the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ, and not by observing the law. Because by observing the law, no one will be justified. Napakaganda po, ano? Na alam naman po natin ibig sabihin ng justified, pinawalang sala. God remove or forgive or God forgave all of our sins before. Ginastified tayo ng Diyos. Kinulens tayo, pinatawad tayo. Tinuring tayong as in parang wala tayong kasalanan. He justified us, pinawalang sala na tayo. At ito po yung sinabi po ni Paul, na tayo mga Hudyo ay naniniwala na sa ating faith o sa ating pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, ay doon tayo natubos. Doon tayo pinawalang sala ng Ama. Doon tayo pinawalang sala ng Diyos sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus. Nung tayo po ay nanampalataya or nung tayo ay nag-put ng faith sa ating Panginoong Hesukristo. Nung siya ay ating tinanggap at pinaniwalaan na siya ay nagbayad ng ating mga kasalanan. At hindi sa pagsunod sa mga kautusan. Yun yung ating tinuturo sa mga hentil. So kahit tayo, sabi ni Paul, ay ganoon din ang ginawa nila. So they put their faith in the Lord Jesus Christ so that they will be justified and not by observing the law. Because dahil po, contradicting po kasi ito eh. Mamakita ko po sa inyo yung magkakalaban. The laws of Moses and our faith in the Lord Jesus Christ. Talagang magkalaban po ito. So mamaya papakita ko po sa inyo naman na yung iba pa po na akala po natin magkalaban pero hindi po. So mag-contradicting po itong our faith in the Lord Jesus Christ and yung pag-observe sa law, yung pagsunod po nila, pag-keep nila doon sa mga laws po ni Moses. Kaya nga po ang tanong ko sa inyo, nagkakasala pa ba tayo pag hindi tayo sumunod sa laws ni Moses? So mamaya, mas malalaman pa po natin yun. At yun po yung naging sabi po ni Paul sa kanila, na no one will be justified by observing the law. Ibig sabihin, we must put our faith in the redemptive work of the Lord Jesus Christ. So, doon tayo mapapatawad, mapapawalang sala. So, hindi po doon sa mga laws na naibigay po na ni Moses before. Because no one can follow the whole 613 laws na meron po ang Israel. At tayo po, and that laws are exclusive only to the Israelites, to the Jewish people.
That is what we call the Mosaic Covenant. Yun po yung covenant po ng Diyos kay Moses at sa mga Israelita that time. Kaya nga po sa Book of Acts, kung babasahin po natin, even si Moses, tinuro po niya kung kanino po dapat sa panahon natin ngayon susunod po ang mga tao. So, bubuksan ko po saglit. In Acts chapter 3 verse 22, for Moses said, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people. You must listen to everything he tells you. Anyone who does not listen to him will be completely cut off from among his people. So even si Moses po, sinabi na po niya ito noon na ito po ay kanyang naging prophecy na the Lord your God will raise up a prophet. Sabi niya, like me, among your own people. And you must listen to everything he tells you. And this is the Lord Jesus Christ. Na sa panahon na, darating po yung panahon na talagang ang atin pong susundin ay we will follow everything na sinasabi po ng Panginoong Kristo. And sabi nga po dito ay you must listen to everything He tells you. So, and it is the Lord Jesus Christ. Kaya po dito po ay makikita po natin sa ating pong pinag-aralan talaga na talagang nung panahon na po na to, na ang Panginoong Kristo po ay umakyat na sa langit, siya po ay namatay po sa cross, at umakyat na po sa langit, at kanya po ipinagkakaloob na po ang kanyang banal na spirito, ay ito na po yung mga ipinapangaral po ni Peter, ni Paul, yung ginawa po ng Panginoong Kristo. And they are teaching them to follow the laws of Christ. So mamaya makikita po natin yun. So, but going back here po sa ating pong kanina na bakit po nasabi po ito ni Paul na kay Peter na you are a Jew and you're not acting like a Jew, you act like a Gentile, not like a Jew. Na yung tinuturo nyo na gospel ay hindi in line doon sa pinapakita nyo. Yung sa katotohanan na tinuturo, hindi in line sa pinapakita nyo. Bakit kayo ay makipag-associate sa mga hentil? Eh, kung maalala po natin, bakit po ito nasabi ni Paul? Kasi in Acts chapter 15, there was a time na si Paul at si Barnabas din po ay na-test sa kanilang pananampalataya or sa kanila pong pagkakaalam po sa Biblia. At ito po saglit basahin, no? Sa Acts chapter 15. Remember this story po, no? Ay, ito po. Some men came down from Judea to Antioch. Ito po yun. Sa Antioch din po. Same place kung saan po nangyari po itong kay Peter and kay Paul. Some men came down from Judea to Antioch and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. Unless daw po na sinasabi po doon sa mga nasa Antioch, unless kayo ay magpatuli, ay hindi po kayo maliligtas. According to sa custom na tinuturo daw po ni Moses. This brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. Talagang matindi po. Sharp dispute and debate doon po sa mga tao pong ito. So Paul and Barnabas were appointed along with some other believers to go up to Jerusalem to see the apostles and elders about this question. Para dalhin po nila itong question na to dun po sa mga apostles, sa mga believers na nasa Jerusalem. The church sent them on their way. Ito na po, nangyari. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and elders, to whom they reported everything God had done through them.
Then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, the Gentiles must be circumcised and required to obey the law of Moses. Yan. So, nandun na po sila sa Jerusalem. Talagang habang kinuwento po ni Paul yung mga ginawa po ng Diyos sa kanila, ay meron po isang Pariseo na tumayo at sinabi po sa kanila na ang mga hentil ay kailangan sumunod. Kailangan po nilang magpatuli and required to obey the law of Moses. Required pa nga ba? Yan. So, the apostles and elders met to consider this question. So, kanila po itong talagang pinag-aralan, consider ng mga elders and apostles. After much discussion, Peter got up and addressed them. Ito po yung sinabi ni Peter. Brothers, you know that some time ago, God made a choice among you that the Gentiles must hear from my lips the message of the gospel and believe. God, who knows the heart, showed that He accepted them by giving the Holy Spirit to them, just as He did to us. He made no distinction between us and them, for He purifies their hearts by faith. So sinabi nga po ni Peter sa kanila na, brother, sometime ago, alam niyo naman, na God had made a choice na yung mga hentil din ay makapakinig ng gospel and believe. Sila yung maniwala. At sabi nga po ni Peter, and God who knows the hearts, na nakakalam sa mga tao na gustong kumilala, gustong maligtas, gustong maghanap sa Panginoon. Sabi po dito, God who knows the hearts, showed that He accepted them by giving them the Holy Spirit, just as He did to us. And He made no distinction between us and them, for He purified their hearts by faith. So kahit sila din ay nilinis or pinatawad ng Diyos dahil sa kanilang faith sa Panginoon Kristo. And God, the Father, has no distinction. Gentile o believers, binigyan niya ng katunayan, binigyan niya ng selyo, binigyan niya ng katibayan. It is the Holy Spirit na pinakita niya na tanggap po kahit mga hentil. Binigyan niya ng kanyang banal na spirito. At unang-una po dyan ay si Cornelius together with his families and servants. Kaya po dito sinabi ni Peter na dahil nga po sa kanila rin pong pananampalataya sa Panginoong Kristo ay pinurify din po ng Diyos ang kanilang mga puso. Kaya sabi nga po ni Peter sa huli, we believe it is through the grace of our Lord Jesus Christ that we are saved, just as they are. Ito po yung habag ng Diyos. The grace of God here is about the mercy of God. It is, we believe that it is by the grace or the mercy of the Lord Jesus Christ that we are saved, just as they are. Ito po ay dahil po sa ginawa po ng ating Diyos, kanya pong binigay ang kanyang bugtong na anak. At yung pagtutubos po ng Panginoong Kristo sa atin. Kaya po tayo pinurify, kaya po tayo pinatawan, kaya po tayo ginastify. So, yun po yung ibig sabihin po ng word na save here. So, kaya po, makikita po natin dito na talagang doon po nasabi ni Paul na nung una pinapangaral mo na walang distinction ang ating Diyos sa mga hentil at sa atin. Pinagkalooban niya, tinanggap niya sa pamamagitan ng pagkakaloob ng banal na Espiritu at nilinis sila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Kristo. Yun yung grace ng Diyos sa kanila. Pero bakit sabi dito sa Galatians, ay humihiwalay sila sa mga hentil. Kaya doon po siya napagsabihan po ni Paul, si Peter. At sinabi nga po niya, mula niyang pinaalalahanan na mga hentil ay napatawad or na-justified because of their faith. Kahit tayo, ganun din. Kahit tayo ay tuli, we have that confidence to boast na we are circumcised sa ikawalong araw. Ganun.
But hindi tayo maliligtas dyan, kundi sa ginawa ng Panginoong Kristo at sa ating pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. So, makikita po natin dito na yun po yung pinagtalunan po ni Paul and Peter. Because there are other teachings na muling pumapasok sa church, other gospel, that they need to follow the laws of Moses. And it's very serious problem. And it's very serious not because ay sa mga tao ay maaring normal, kahit sa atin ay normal sa nangyayari sa atin. But, sabi nga po ni Peter, ni Paul, sino man nagtuturo ng ibang gospel other than the gospel of Christ, let him eternally condemned, be condemned. So, grabe po ang sinasabi po ni Paul. At dito po natin nakikita na yung kadugsong po na sinabi po ni Apostle Paul sa Galatians chapter 2 pa rin po. Sa bandang huli ay sinabi niya, I do not set aside the grace of God. So, yung grace of God po na kanyang tinuturo is yung habag po ng Diyos na po na yung pagbibigay po niya ng tagapag-reconcile sa atin, ang Panginoong Jesucristo. So, sabi nga po niya, I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. By the way, what's the purpose of the law of Moses? For us to be righteous, to live a holy or healthy life. So that alam din natin kung ano ang kasalanan at kung ano ang hindi. So that's the purpose of the law. So, at yung nalaman natin yung batas ng Diyos, ay lalo natin nalaman na tayo ay mga makasalanan. We are prisoner of sin. Sabi po dito sa Book of Galatians. At sabi nga po dito ni Paul, I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Binabaliwala natin yung ginawa ng Panginoong Kristo. Christ died for nothing kung ang righteousness ay makukuha lang natin sa pagsunod sa laws ni Moses. So, ibig sabihin ng righteousness ay ginawa kang matuwid o naging matuwid ka sa harapan ng ating Diyos. And, kagaya nga po nung nakaraan nating naging topic, doon po sa Kingdom of God ay, ulitin ko lang po ng mabilis, this is some kind of parang technical theology na the difference between the Old Testament and the New Testament. So, when it comes to righteousness, in the Old Testament, God demands righteousness for His people. Talagang hinahangad niya, nire-require niya ang pamumuhay ng matuwid sa mga tao. That's why He gave laws, 613 laws. Thou shall not, thou shall not, thou shall not, para po tumuan sila ng pamumuhay na matuwid. And it is very hard sa kanilang makasunod, maka-perfect. Because it is written on the tablet stones. Remember, yung 10 Commandments pa lang ay nakasulat sa tablet stones na doon po naka-engrave, doon po naka-ukit, na inukit po ng Diyos doon sa tablets po na yun upang kanilang mabasa at malaman po ano yung mga batas ng Diyos. And it is very hard. So, parang sometimes sa ating po mga tao ay pag nakikita natin yung mga batas na bawal, nababasa natin yung mga bawal, minsan parang mas masarap ang sundin. Masarap gawin yung bawal. Huwag maingay. Minsan ay pag huwag maingay ay talagang doon pa mag-iingay. So mga simpleng ganung batas po na nababasa natin. And it's very hard to obey. But sa New Testament, okay, we are blessed. We are blessed. And the only question is, are you willing to live a righteous life? Are you willing to pursue righteousness like what Timothy says, like what Paul said to Timothy? Flee from the evil desires of your youth and pursue righteousness.
Bakit po? Because in the New Testament, ay meron tayong dalawang stages po kung paano maging matuwid sa harapan ng Diyos at paano mamuhay ng matuwid. Una pa lang po ay God imputes righteousness on us. Nung tayo po ay nagsimulang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, doon sa Kanya pong ginawa sa krus ng Calvary, the redemptive work of the Lord Jesus Christ, tayo po ay nanampalataya doon, nagsisi tayo, humingi tayo ng tawad, tayo po itinuring ng Diyos, dineclare tayo as righteous, as if we do not sin. We were cleared from our past sins. We were cleared from our transgressions. Ganun po, He imputes righteousness on us. Kaya po talaga, kung alam lang po ng tao, yung hakbang po na ito. And number 2 po, ay God imparts righteousness on His people. Pangalawa po ay, una po ay God imputes righteousness because of the Lord Jesus Christ. And number 2, God imparts righteousness on His people. It is because of the Holy Spirit who dwells in our hearts. Nasabi nga po sa Jeremiah that I will write the laws in their minds and in their hearts, not on the tablets of stones. I will give them, in Ezekiel, I will give them a heart of flesh, not a heart of stone. Narito na po sa puso natin isinusulat ng Diyos ang kanyang mga batas sa ating mga isip, sa ating puso. Hindi lang basta nakasulat, nakaukit sa bato na nababasa natin. We have that Holy Spirit who remind us, who teach us of everything He said to us, who convicts us with regards to sins, to righteousness. That is the blessing of the new covenant na meron po tayo mga kapatid. We have that desire because of the Holy Spirit. Kaya po ang tanong lang po is, are you willing to live a righteous life? So, 2 stages po ito lagi. 2 stages. Yung iba po ay nagre-rely lang doon sa unang stage. But it is very, parang it's kind of parang kulang po, incomplete po. Because nakakalimutan natin yung pangalawa na we have that Holy Spirit na pag tinanggap natin yung banal na Spirito ng Diyos, ay nagkakameron tayo ng desire to live a righteous life. So, yun po yung ibig ko sabihin. Na talagang tayo po ay, yun po ang one of the benefits po ng ating faith. We were justified from our sins, not by observing the law. So kaya po, faith versus observance of the law. And remember, si Abraham, sinabi rin po sa Galatians, na he believed God, that's why it was credited to him as righteousness. Itinuring siya ng Diyos na matuwid dahil naniwala po siya na sinabi po ng Diyos sa kanya. So tingnan po natin saglit sa Galatians chapter 3. Verse 6 po. Consider Abraham. He believed God and it was credited to him as righteousness. So mamaya makikita po natin ito sa Book of James, no, na minsan nagiging contradicting po ito sa mga Kristiyano. Na ito nga po yung sinasabi ko na may dalawa po itong stages, no, yung righteousness na binibigay ng Diyos sa atin. He imputes and He imparts. At dito po kay Abraham ay siya po ay dineclare ng Diyos ng righteousness because he believed God. Pero ano po ba yung believe niya? Ano ba yung faith niya na yun? Does it have an action? Meron po ba itong kaakibat na action yung ginawa po ni Abraham? So dito po natin makikita yung mamaya po. Pag-aaral po natin ulit. Na tinuring siya ng Diyos na
righteous because of his faith. Naniwala siya sa sinabi ng Diyos. At dineclare siya or it was credited to him as righteousness. So, ayun po yung isa sa mga benefits po ng ating pananampalataya po sa Panginoon Kristo. We were justified from our sins. We were declared as righteous by our God because we believe on the Lord Jesus Christ. Talagang nasa tao na lang po kung maniniwala siya sa sinasabi ng salita ng Diyos. So, alam niyo po ba na tayo po ay noong una pa man po sa panahon ni Abraham ay na-foresee na po ni God na kasama tayo mga hintil sa kanyang pangako na pagpapalain din. Though iba po yung pagpapala noong Old Testament, alam po natin na talagang yun po ay pagpapala sa lupa, sa mga ari-arian, pagpapala sa kalusugan, so lahat po. Kaya sa Deuteronomy chapter 28 nga po talagang blessing will come if we obey the law and curse will come if we disobey the law. So talagang totoo po yung pinapangako po ng Diyos na yun sa kanya po mga tao, lalo na po sa Israel. So, kung titignan po natin na talagang noon una pa man ay kasama na po tayo sa pangako po ng Diyos kay Abraham na tayo rin po ipagpapalain. Pero what kind of blessing? So, dito po sa Galatians chapter 3 ay sinabi po ni Apostle Paul na ulitin ko na po sa from 6 hanggang sa 9 po. Consider Abraham. He believed God and it was credited to him as righteousness. Understand then that those who believe are children of Abraham. So, noong una akala po nila na mga Hudyo na sila lang po mga tuli, eh sila lang po yung maituturing o matatawag na mga children of Abraham. The scripture pursue that God would justify the Gentiles by faith. By faith. And announce the gospel in advance to Abraham. So talagang ito po ay nakita na po na ito po ay nakita na po na ito po ay nasabi na po noon sa scripture pa lang po na talagang ang mga hentil po ay kasama rin po sa pangako po ng Diyos kay Abraham na sila po ay na tayo po ay pagpapalain din. Parang yun na rin po yung gospel na na-preach in advance. So what kind of blessing? Ito po yung sinabi po ng Diyos kay Abraham that all nations will be blessed through you. So those who have faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Those who have faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Tayo po may mga faith sa Panginoon Kristo ay pinagpala po. Kagaya po ni Abraham, the man of faith. So, ito po ay blessing na sa panahon natin ngayon. It is a blessing, not of inheritance, but it's a promise. It is the blessing of the Holy Spirit. So, kaya po talagang we are blessed. Nanood pa rin pala, na-announce na po yung gospel in advance. Na tayo po, that all nations, it is an international, all nations, tayo po yung kahit mga hentil ay will be blessed dahil po sa ating faith sa Panginoon Kristo, like Abraham, the man of faith. Hindi pa tingnan po yung camera ko kung baka po naman natin ito. So, So, ano po ba yung ibig sabihin po na tayo po ay merong pananampalataya po sa ating Panginoong Kristo?
Or ibig po sabihin, ano po ba yung ibig sabihin na we are not required to obey or to follow or to keep the laws of Moses? So it doesn't mean po mga kapatid na kahit po tayo ay hindi po required umobey sa laws ni Moses, ay hindi po ibig sabihin wala po tayong batas. We have a law, but what we call the laws of Christ. It is the commandments of the Lord Jesus Christ. Even si Paul, sinabi po niya, makikita po natin yan sa 1 Corinthians, buksan po natin, chapter 7. Buksan po natin sa bilat. I'm sorry po. 1 Corinthians chapter 9. Verses 19 hanggang sa 21 po. Sabi po ni Paul, though I am free and belong to no man, I make myself a slave to everyone, to win as many as possible. To the Jews, I became like a Jew, to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law. Sabi po niya, though I myself am not under the law, so as to win those under the law. To those not having the law, I became like one not having the law, though I am not free from God's law, but am under Christ's law, so as to win those not having the law. So, malinaw po na sinasabi po dito ni Apostle Paul na I am under Christ's law, the law of Christ. So, it doesn't mean na wala siyang batas. It doesn't mean na hindi po tayo required sa laws po ni Moses ay wala na po tayong batas. We have that law, the laws of Christ. Kaya nga po sabi po ng Panginoon Jesucristo ay teaching them to obey everything I have commanded you. Pinapaturo po niya sa lahat po ng mga tao, all nations, teaching them to obey everything I have commanded you. We are still under the law, and that is the laws of Christ. So, tayo po ay wala na nga po sa supervision ng law, but ito nga po, yung sabi po kanina, may dugtong pa lang po sa Galatians chapter 3 verse 23 po to 25. Before this faith came, we were held prisoners by the law, locked up until faith should be revealed. Talagang nung tayo po ay namumuhay pa, baga yung mga Hudyo po noon, mga Hentil, yung mga Hudyo po dito na namumuhay pa noon sa batas, ni Moses ay para silang mga prisoners of the law, para silang mga nakakulong, locked up, until dumating po ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo na na-reveal, ay doon po sila nakalaya. So the law was put in charge to lead us to Christ, that we might be justified by faith. So, alam naman po natin, ang batas po ni Moses ay talagang kahit ang Panginoon sa Kristo, nung siya po ay nagtuturo, nung sinasabi po niya sa mga tao, even yung mga apostles, ay talagang noon pa man po ay binabanggit na rin po sa law na ang Panginoon sa Kristo po ay darating. Kagaya po na nasabi rin po ni Moses, God would raise up a prophet like me, and you must do everything He tells you. And that is the Lord Jesus Christ. And the law is leading to Christ. Yung Old Testament law, it is to lead us to Christ. At sabi nga po ni Paul, now that faith has come, we are no longer under the supervision of the law. Wala na po tayo sa supervision ng law sa ating buhay. But kagaya po na sinasabi ko, we are not free from the law, but we are under, sabi ni Paul, I am under Christ's law. So, it doesn't mean po na hindi po tayo susunod. And that is
Yun po yung isa sa mga nakita ko po sa mga Christian faith na contradicting po minsan. Akala po nila ay once na we have faith ay we would not obey the Lord. Parang nakita po natin na minsan po ang faith at ang good works ay pinaglalaban po. But hindi po, kung ating pong pag-aaralan po ang Biblia, faith at yung pagsunod sa Panginoong Kristo or yung good works ay magkasama po yun. Bunga po yung good works ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Hindi po dapat paglabanin. Dapat silang ipag-combine. Ang faith at ang observance sa law ay talagang hindi po pwedeng pagsamahin. Laws of Moses and obedience or faith in the Lord Jesus Christ. But our faith and our good works or our obedience to the Lord Jesus Christ. Dito po natin makikita na when we said we have faith in the Lord Jesus Christ, kasama po nito or accompanied po nito ang obedience sa ating Panginoon. So, faith alone ay it will not work. It must accompanied by obedience or our deeds ay para po ito po ay maging kumpleto and mag-work together. They must work together. Dito po sa book of James chapter 2 ay may papaliwanag po ito. Verse 14 hanggang sa 26 po. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Meron daw pong isang kapatid na mayroong faith pero wala namang actions, wala namang gawa, wala namang deeds. Can such faith save him? Tanong po ni James. Ito po yung example. Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, "Go, I wish you well, keep warm and well fed," but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Ito po yung sinasabi po ni James na ang ating po dapat pananampalataya ay may kasama pong deeds or action. So, it is a good works yung ginawa po dito sa example po na pagtulong sa isang kapatid. Kaya po ang faith po natin at ang ating deeds or good works ay hindi po dapat paghiwalayin ng mga mananampalataya. Dahil minsan ito po yung nagiging problem na pinaghihiwalay po na faith lang po makakapag-save, hindi po ang good works, but hindi po natin sila pwedeng i-separate with each other. They must be work together so that our faith will be complete. Ito po yung kasunod po. But someone will say, "You have faith, I have deeds." Yan, ito po. Parang ganito po. Yung isa may faith pero walang deeds. Yung isa naman, meron siyang deeds dahil bunga ng kanyang pananampalataya. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Ito po yung sinasabi niya. Show me your faith and I will show you my deeds. It is the result of his faith ng kanya pong deeds. O sinasabi niya na, my faith by what I do. Because sabi nga po ni James, you believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. Yung may mga faith pero wala namang kasamang action or deeds ay even the demons nga po naniniwala rin may faith din. Wala nga lang ding action. Kaya sabi po dito ni James, mabigat po itong binitawan yung salita. You foolish man. Do you want evidence that faith without deeds is useless? Ito pong ebidensya. Was not our ancestor Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says,
Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. You see that a person is justified by what he does and not by faith alone. Look at the example of Abraham, our ancestor, na siya po ay na-credit o na-declare o nagawaran ng righteousness dahil po sa kanya pong pagsampalataya o paniniwala po sa Diyos na sinamahan po niya ng action when he offered his son Isaac. At sabi nga po ni James, it was credited to him as righteousness and he was called God's friend. At ang tao po ay na-justify not by faith alone but also with his deeds. So dapat it must be working together. Parang sa ating pong buhay, it doesn't mean na tayo po ay naniniwala sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus. Hindi lang po basta yun. We must put action into it. We must obey the laws of Christ. We must obey the Lord Jesus Christ. It must be accompanied with action or deeds. Ito po, example po. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? As the body without the spirit is dead, so faith without deed is dead. Another example is the Rahab the prostitute na talagang may sinugo po sa kanyang spies para tignan po ang lugar po noon ng Jericho. Ay siya rin po yung ginamit po ng Panginoon upang maligtas po yung mga spies po na sinugo po ni Joshua. Kanya po itong pinatakas at tinuro po niya sa ibang direction sa mga tao na naghahanap po doon sa mga spies. Doon po nagsimula po yung kanilang pag-conquest. So ginamit po ng Panginoon yung prostitute upang mas lalo po na ma-conquer po nila yung lugar po na yun ng Jericho. So, yung si Rahab po ay naniwala po doon sa mga spies na talagang they were the Israelites that time, the chosen people of God, and sinamahan po niya ng action nito. Kaya po na-credit din siya as righteousness. Kaya nga po sabi ni James na as the body without the spirit is dead, and faith without our works dead. So kaya kailangan po talaga natin ng kasamang gawa. So dito po makikita po natin na yung sinasabi ko po sa inyo na what matters to God or what really counts. So if we do not obey the laws of Moses, or some people obeys the laws of Moses, so what matters most? What really counts? Ang pinakamahalaga sa lahat. And mayroon pong tatlong bagay akong nabasa po sa Biblia na sinabi po ito ni James. Actually, ano sinabi po ni Paul? Actually, kaya po naisulat din po yung Book of James is that para nga po, ang reason po kung bakit po naisulat po ni Paul ang Galatians ay ang reason po kung bakit po may mga tao na nanggugulo o naninira, nagdadala ng ibang aral po doon po sa buhay po ng mga mananampalataya sa church ng Galatia is that because they just want na hindi sila ma-persecute because of their faith in the Lord Jesus Christ. That's why kahit yung mga tradisyon ng mga Hudyo ay pinapasunod nila upang hindi lang po sila ma-persecute. So, tignan po natin sa Galatians po. Sa Galatians chapter Galatians chapter 6 verses 12 hanggang 14 po. Those who want to make a good impression outwardly are trying to compel you to be circumcised. Yung mga nagnanais po na
maging good outwardly. Yan, magka meron ng good impression, talagang pinasusunod nila na mag-obey doon sa custom ng mga Jewish. The only reason they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ. Dahil magkalaban nga po ito yung pagsampalataya mo sa Panginoong Kristo at yung pagsunod po sa batas ni Moses, the disciples of Moses. Not even those who are circumcised obey the law. Yet they want you to be circumcised that they may boast about your flesh. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. Ano po na sinabi ni Paul? Kung nais nila na gawin yun to boast about your flesh, para ipagyabang na you were circumcised, at para wag ma-persecute, para magkameron ng good impression outwardly, at sabi ni Paul, ay ako ay hindi ko yung susundin, and may I boast of what the Lord Jesus Christ did on the cross. Sabi nga po dito sa Galatians po, sa chapter 3 verses 4 to 9, na kahit siya po ay may karapatan na magkameron ng confidence sa flesh, ay tinuturing po niya itong basura. Sabi po ni Paul sa Philippians chapter 3 verses 4 hanggang po sa 9. Though I myself have reasons for such confidence, ito po, look at the profile of Paul. If anyone else thinks he has reasons to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee. As for zeal, persecuting the church. As for legalistic righteousness, faultless. But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which through faith in Christ, the righteousness that comes from God, and is by faith. Sabi nga po ni Paul, sa huling verse po, ay I consider them rubbish. Lahat po ng kanya pong pwedeng ipagyabang o yung kanyang confidence in the flesh. That I may gain Christ and be found in him, na madatnan niya, not having the righteousness of my own through the law, but the righteousness which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God, and it is by faith. Kaya po napakaganda po yung sinasabi po ni Apostle Paul. Talagang mas gusto niya i-boast yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. Hindi yung kanyang pagsunod, kundi yung righteousness na bumula sa Panginoon. But lagi po nating ulitin, ay we are still under the law, but it is the laws of our Lord Jesus Christ na kailangan po nating sundin. Kaya po na sinabi po din ni Moses. So, what really counts? What matters most sa ating pong buhay? So, dito po natin makikita yung 3 things po na ito na sinasabi po ng Panginoon sa atin. Unahin po natin sa 1 Corinthians chapter 7 verse 19. 1 Corinthians chapter 7 verse 19, circumcision is nothing and uncircumcision is nothing. Whether tayo ay circumcised na, tayo ay tinawag ng Diyos, o tayo po ay uncircumcised ng tinawag ng Diyos, it is all nothing. Sabi po ni Paul, keeping God's commandments is what counts. Yung ating pong pag-keep, yung ating pagsunod sa God's commandments is what
Yun po ang pinakamahalaga. Number one, keeping God's commandments is what counts. Another po, number two po, is sa Galatians din po, balik po tayo. Chapter 6 po, sa huling part. Yung sinabi po ni Paul, yung kadugsong po. Neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is a new creation. Tayo po ba ay bagong nilalang? May tayo po ay circumcised, may tayo po ay hindi circumcised. Na sinasabi po ni Paul, I must boast the cross of Christ. But what really counts is, sabi po niya, ay uncircumcision, neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is a new creation. Tayo po isang bagong nilalang. We are a new creation. Yun po ang mas mahalaga. And lastly po, sa book of Galatians po, chapter 4, verse 6. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Ang ganda po mga kapatid, lahat po ng ito na sinabi ko po na 3 points po na ito na binigay sa atin ng Panginoon is about tayo po ay circumcised o hindi. It's really nothing in Christ Jesus Christ, in the Lord Jesus Christ. What really counts is we keep God's commandments, we are a new creation, and our faith that expresses through love. Yun po yung mahalaga. Meron tayong faith, pero dapat meron tayong love sa ating kapwa. That's sum up the law. Love your neighbor as yourself. Kaya po, napakahalaga po nito na malaman po natin these 3 things. What really counts to God is we keep God's commandments, we have faith that is expressed through love, and we are a new creation. Salamat po sa umaga pong ito. Nawa po ay patuloy po tayo na paturo sa ating Panginoong Kristo at nagbulay-bulay. At patuloy po tayo na mapagpala po ng kanya pong salita. Salamat po, sumaatin po ang kapayapaan at kagandang loob ng ating Panginoong Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoon.